Banidoso't banidosa rin ba ang ating mga lolo't lola, ang ating mga magulang, ang ating mga tiyuhin at tiyahin? Paano kaya nung panahong kakaunti pa lang ang mga produktong pampaganda? Ano ang ginagamit nila sa kanilang buhok, sa kanilang mukha, sa kanilang kutis, pati na sa kanilang kilikili? Gel, wax, mousse at spray. Ang madalas na ginagamit ngayon ng mga kalalakihan sa pag-style ng kanilang buhok. Nung araw, ano kaya ang gamit ng ating mga lolo? Pomada! Kalimitang gawa mula sa pinatigas na langis. Biro nga raw noon sa mga nakapumada. Parang dinilaan ng baka yung buhok mo ha. Si Lolo Francisco, mula raw nung maitim pa ang kanyang buhok, hanggang ngayon na panay-uban na, pomada pa rin ang kanyang pamporma. Buhok na pambida, magpamada. Gawa na ang buhok ko yung nagtirik-tirik. Parang gusto kong lumapat. Nagpapapugi ako ng konti. Para namang mapansin ng mga chick. Teenager pa lang daw siya, slick back ang kanyang gupit at pomada ang inaasahan niya para mapanatili ito. Ganito ang buhok ko, maliwalas tingnan, hindi sabog, hindi nakakahiya sa mga tao. Hindi nga raw siya nakakalabas ng bahay noon na walang pomada. Kahit pa magdilig lang o magkumpuni ng kung ano-ano o maghukay sa kanilang bakuran, kailangan nakapomada siya. Ang apo ni Lolo Francisco na si Elijah, lagi raw niyang inuutusan na bumili ng kanyang pomada. Kinalaunan, si Elijah nagpopomada na rin. Mas naano ko na parang hindi na masyadong dry yung buhok ko. Hindi na rin masyadong nangangati yung ulo ko. Hanggang nagpatayo si Elijah ng barberya, kung saan ang kanilang ginagamit sa pag-iistilo ng buhok, pomada syempre. Sa tingin ko, yung mga modern pomade, nagiging na siya ng popularity. Dahil din sa benefits na nabibigay ng pomade, siguro napapansin nila. Kasi after cuts, ginagamitan namin ng pomades. Then siguro pag uwi nila, nare-realize nila na mas maganda yung buhok nila. Ngayon lang po ako nakagamit ng pomada, pero ang pomada po yung mas mabango, mas shiny. Mula buhok, dumako naman tayo sa ating mukha. Paano natin ito nililinis at inaalagaan? Toner, moisturizer, cream, at foundation. Kanya-kanya tayo ng beauty regimen. Para sa 37 anyos na si Sam, isang produkto lang ang kanyang pinagkakatiwalaan para sa kanyang face, ang Chinchansu. Chinchansu, kutis porselana sa murang halaga. Sa kagustuhan niyang pumuti, 14 anyos pa lang, naengganyo nang gumamit ng Chinchansu. Kahit na sa totoo lang, hindi raw niya maintindihan kung ano ang mga nakasulat sa lalagyan nito. Nung bata ko, baga parang desire ko pumuti kasi dami mga mapuputing classmate ko. Ito raw ang gamit niya bago umalis ng bahay at bago matulog. Nakakaubos nga raw siya ng isang container kada buwan. Kasi may na-encounter ako na na rejuvenating with all of the set and all, it's like 5,500. Compared to this, ang layo. Thousands and thousands ang diferensya. Ito raw ang kanyang sikreto kung bakit madalas silang mapagkamalang magkapatid ng kanyang 16 anyos na anak. Pag i-assess ko yung mga batches ko nun, matatanda na talaga sila tingnan. Sorry kung... Madalas din daw silang mapagkamalang magkaedad lang ng nobyo niya ngayon na mas bata sa kanya ng 10 taon. Wala man lang nagtanong sa amin na ilan ba age gap nyo, maganan, sa tingin ng tao na okay, magkaedad lang yan. Ay. Pero aminado siya, may isang bagay na ayaw niya sa paborito niyang produkto, ang amoy nito. Yung amoy hindi siya maganda, pero hindi naman yun ang importante. Ang importante kung ano yung effect niya sa'yo. Pero may paalala po ang mga eksperto, huwag gagamit ng mga produkto
na hindi nyo kabisado. Nothing against Chin-Shen-Su. It's just that the ingredients are not properly stated in a product, no? Kapag, syempre ikaw, as a wise consumer, as a wise user, you have to know the ingredients. Kasi kung ikay sensitive ang balat mo, you should be aware kung anong mga chemical ang maaaring nag-cause ng irritation sa iyong balat. Eto, walang taglay na anumang kemikal. Natural talaga. Nagpapakinis at nagtatanggal ng libag sa balat. Katulad ng loofah at body sponge. Pero hindi mo na ito kailangan pang bilhin. Kailangan mo lang pulutin. Bato na ginagamit pang hilod. Na siya pa rin gamit hanggang ngayon ng 52 anyos na magsasaka na si Mareng. Panghilod na bato, garantisado, alis ang libag nyo. Dahil daw sa pagsasaka, laging kalaban ni Mareng ang pawis at dumi. Kaya naman pag-uwi niya ng bahay, magpapahinga lang siya saglit. Ding ang bato. Tapos, diretso sa liguan. Imuinestra ni Mareng kung paano bang paggamit sa panghilod. Una muna niyang binasa ng bahagya ang kanyang katawan at saka inihilod ang bato mula balikat hanggang paa. Pagkatapos hilurin, nagbanlaw at saka nagsabon. Pagkahilod, babanlawan muna ng tubig, saka sasabunin. Kasi pag yung sinabon mo, saka mo hiniluran, hindi maalis ang libag. Kasi madulas ang sabon. Dudulas ang panghilod. Heto pa ang nakakatuwa. Ang ginagamit niyang batong panghilod, pamana pa raw sa kanya ng kanyang ina. Halos 30 taon na ang nakalilipas. Parang hindi nakakaalis ng libag, yung bimpo. Ang pakawari ko yung magaang sa katawan yung may panghilod na bato eh. Dahil yun ang nakita ko sa inang ko eh. Yun do kunyari, nakita pa ng inang ko doon sa nanay niya. May sarili itong lalagyan para hindi mapagkamalang ordinaryong bato. Para masigurong malinis sa mikrobyo ang bato, ang turo raw ng kanyang ina. Sabunin muna ito ng mabuti at saka pinapaso pa ito sa baga. From the lava, kasi marami tayong volcano, so na napunta sa river, nas kung saan naliligo yung mga Pilipino, doon na nakukuha yung mga panghilod na. So dahil sa wala pang mga sabon, may ang panglinis ng mga tao, gumagamit sila ng mga panghilod. Tapos alongside mga herbs like mga aloe, mga daon ng mga bayabas. Kung palinisan at pakinisan daw ng katawan ang labanan, hindi patatalo ang 60 anyos na si Aling Helen. Ang kanyang sikreto, Tinawas ko lang yan. Hindi raw siya mabubuhay kung wala ito. Pag-uwi mula trabaho, ibinababad niya ang kanyang paa sa maligamgam na tubig na may halong tawas, pamparelax at para maiwasan din daw ang mabahong paa. Sinubukan ko, ang bilis, mga siguro, pag naghugas ka ng paa mo sa gabi, kinaumagahan, tuyo na yung sugat mo, wala nang ano siya. Kaya sabi ko, ay maganda. Sa tuwing may singaw, tawas din daw ang kanilang takbuhan. Pag tawas ang ginamit mo, wala nang kaano-ano, wala kang kahasel-hasel. Kilala rin si Aling Helen sa kanilang lugar sa pagkakaroon ng makinis at malinis na kilikili. Nautang din daw niya sa tawas. Yes! Ito ang ipinapahid niya sa nakalipas ng 3 dekada. Nakakaputi in a way, kasi may itim naman ako, tingnan mo yung kilikili ko, di ba? Hindi talaga siya nakakaputi kasi nakakakontrol lang siya dun sa pagpapawis, no, at sa amoy, pero wala siya talagang whitening effect. Kilala tayong mga Pilipino na malinis sa katawan. Marami rin sa atin, mga pusturyosa at pusturyoso. Walang masama roon kung yon ang nais mo. Kung yon ang makapagbibigay sa'yo ng mainam na pakiramdam.